thank you. Buhay ka pa, ha? Good evening, Philippines! At narito na ang inyong paboritong laro ng tanungan at tsambahan, ang Who Wants to be a Millionaire? ₱2 milyon. Yan ang halaga ng cheque na gusto kong pirmahan ngayong gabi. Okay? Pwede? Pwede? Parang kating-kating na yung mga daliri ko eh. At maaring mangyari yan kung tama ang magiging diskarte ng ating 10 contestants na atat nang maupo sa ating hot seat. Sila ay sina Raymond Ilagan, Elray Belga, Rochelle Pangilinan, Camille Ranulio, Rosaline Abedencio, Rhoda Coros, Caroline Bautista, Cindy Santos, Erwin Balines, Roberto Dizon Jr. Okay, exercise na tayo ng ating mga utak at daliri dahil ito na ang ating fastest finger first. Base sa ibibigay kong katanungan ng mga salita, pag sunod-sunurin lang ito ayon sa tamang sequence, kung sino man ang unang makasagot in the correct order in the fastest time, ang siya maglalaro para sa ₱2 milyong. So contestants, here goes. Pag sunod-sunurin mula pinakamahinang konsumo ng kuryente ang mga bombilya. 5 watts, A, B, 10 watts, C, 800 watts, D, 50 watts. Once again, itong ating fastest finger. Pag sunod-sunurin mula sa pinakamahinang konsumo ng kuryente, ang mga bombilya. Ang tamang order ay A, 5 watts, B, 10 watts, D, 50 watts, C, 800 watts. Tingnan natin kung sino mga nakuryente. Este, nakasagot na tama. Pinakamabilis. Sex bomb, Rochelle Pangilinan. Ay, hindi pa. Let's play the 2 million. Dali. Anong sasayaw? Anong sasayaw? Hindi nga, nagkamali ako. Alam ko nga, sex bomb eh. At... Kakanta na lang! Kakanta na lang! Kakanta na lang! Kumakanta ka ba? Oh, yeah. Sample. Come on, Rochelle. Sample. Okay, quiet. Maisip na kantang busing. Wala siyang maisip na kanta. Nag-graduate sa UP Diliman ng kursong BS Computer Science at noong high school at grade school. Graduate din siya na may honors. Mahilig ka raw mag-aral, te? Parang gano'n na nga po. Pero ngayon hindi na po. Hindi na, dahil nagtatrabaho ka na. Saan ka nagtatrabaho ngayon, te? Beauty consultant ako sa isang malaking cosmetics company. Sa US siya nagsimula pero meron tayong Makati office po. Okay. Layo po, Comsci, tas beauty. Ikaw may asawa na? Opo. 2 na anak mo, te? 2 po. Okay. Ilang taon na, te? Yung panganay po, lalaki, 7 years old. Yung pangalawa po, babae, kota na po. 3 taon naman Boundary po. na. Boundary na. At nandyan yung may kasalanan kung bakit ka bumoundary. Si Mister. Opo. Sino yung mga ibang kasama nila? Katabi po ni Mister si Mayin, yung aking kaibigan sa Mary Kay. At sister ko po at yung husband niya. Okay. Good luck sa inyo lahat. Ito muna ang ating mechanics, Rochelle. 15 multiple choice questions. Kung masasagot mo ang 15 tanong ng tama, meron kang ₱2 million. Meron tayong mga safe havens kung saan assured ka na ng pera. Question 5, sigurado na ang ₱20,000. Question 10, ₱150,000. At siyempre, kung umabot ka sa question 15,
maiuwi mo ang 2 milyong piso. Meron kang 3 lifelines para tulungan ka sa Ask the Audience. Tutulungan ka ng ating studio audience sa sagutin ng tanong sa pamamagitan ng mga handsets. Sa Phone a Friend, may pagkakataon kang tumawag sa isa mong kaibigan o kamag-anak para hingan siya ng tulong sa pagsagot. Sa 50-50, magtatanggal kami ng 2 maling sagot at doon sa natira, pipiliin mo kung ano sa tingin mo ang tamang sagot. Handa ka na bang manalo ng 2 milyon, Rochelle? Handang-handa na po. Okay, so let's play Who Wants to Be a Millionaire? Narito, unang tanong para sa 1,000 piso. Ano ang iniipon ng isang dam? A. Pera. B. Tubig. C. Butones. D. Galit. Letter B, tubig. Is that your final answer? Yes. Final answer. Meron ka ng 1,000 pesos. Ipunin natin ng 3,000. Here's the next question. Ano ang binubuhat ng barbelista na katulad ko? A. Weights. B. Heights. C. Ulap. D. Bubbles. A, weights. Final answer. Final answer, bossing. Ay, yan ang hindi ko binubuhat. Binubuhat ko bubbles. Para hindi masyadong stressful, di ba? A. Weights is correct. Pangatlong tanong for 5,000 pesos. Ilan ang paa ng 3 tripod? A. 3. B. 9. C. 6. D. 12. Tatlo. So, 9 po, bossing. Letter B. Is that your final answer? Final answer. 3. Tatlo. Equals? 9. And that is correct. Pangapat na tanong for 10,000 pesos. Ano ang nilulunok ni Narda para maging si Darna? A. Alak. B. Santol. C. Sabon. D. Bato. Letter D, bato. Is that your final answer? Ako, bossing, parang malabo naman yung 3 choices pa. So, letter D, final answer. Ayaw mo na santol. O kaya alak. Pag Darna. Susuray-suray. Paglipad niya, ganun. Shot muna. Okay. Meron ka ng 10,000 pesos. Ito na ang siguradong 20,000 pesos. Question number 5. Maliban sa itsy bitsy, ano pa ang synonym ng very small? A. Hickory dickory. B. Teeny weeny. C. Woolly bully. D. Major major. Okay, itsy bitsy, very small. Synonym po, meaning kasing kahulugan. So, letter B, teeny weeny. Is that your final answer? Yes, bossing. Final answer. Ooh. Tuloy pa ba ang pag-akyat ni Rochelle sa ating money tree? Let's find out when Who Wants to Be a Millionaire returns. Ayun, nalaglag ata. Tuloy ang pagsabog ng saya dito sa Who Wants to Be a Millionaire. Meron ng 10,000 pesos si Rochelle at magiging 20,000 pesos ito kung tama ang sagot niya sa tanong na ito. Maliban sa itsy bitsy, ano pa ang synonym ng very small? Ang sinagot niya ay letter B, teeny weeny. Rochelle?
Meron ka ng major na 20,000 pesos. Gonggang. Alright. Tuloy na natin, Rochelle. Apo. Ikaw pala nakapag-travel na sa China? Yes, Ano Hangzhou yun? po. For business, pleasure? Yes, it's a conference po siya, bossing. So, pinadala ko ng company na pinagtatrabahuan ko ngayon for a conference. Pero nakapamasyal ka rin. Yeah, opo. Ano ang mga nakita mo? Sa Hangzhou po kasi yun, no? So, wala masyadong pasyalan. Although, maganda po yung lugar na Westlake. So, nakita ko lahat ng mga pagoda na original kasi doon yata sikat talaga si China. Yung Great Wall, nakita mo? Malayo po kasi yung Beijing dun sa lugar ng conference. Okay. And here's question number 6 for 35,000 pesos. Ano ang tawag sa sagot sa subtraction? A. Difference. B. Subtrahend. C. Minuend. D. Quotient. Medyo favorite ko ng konti si math eh. So, yes, sagot sa subtraction, letter A, difference. Favorite mo, math. Hindi naman po super favorite, pero slightly kasi sa ComSci, medyo sobrang daming math po talaga eh. Na nakatoxic po talaga. So is that your final answer? Yes, final answer, difference. Siyempre naman, difference is correct. Ikapitong tanong for 50,000 pesos. Mula sa anong direksyon sumisikat ang araw? A. Kanluran. B. Hilaga. C. Timog. D. Silangan. Letter D, silangan. Are you sure? Sure, bossing, syempre, land of the rising sun, Philippines. So, dapat alam ko po yan. Is that your final answer? Final answer. Anong hilaga? North, Nilaga? favorite po ng husband ko. Baka o baboy? Baka po. Ako, paborito ko baboy. Perlas ng silangan is correct. Kompleto pa ang iyong mga lifelines. Here's question number 8 for 70,000 pesos. Ano ang apelyido ng French Emperor na si Napoleon? A. Chalgrin. B. Gaulle. C. Bonaparte. D. Gogan. Letter C, Bonaparte. Is that your final answer? Napoleon Bonaparte. Letter C, final answer po. Letter C. Bonaparte is correct. For 100,000 pesos, here's a question. Sinong Russian goldsmith at jeweler ang lumikha ng jeweled Easter eggs? A. Rasputin. B. Fabergé. C. Stradivarius. D. Romanov. Sa tingin ko, gamit po tayong lifeline. Anong gusto mong gamiting lifeline, Rochelle? 50-50. Tatanggalin ng computer ang dalawang maling sagot. Tingnan natin. Natira ay letter A, Rasputin, and B, Fabergé.
Nakatulong ba? Not really, kasi hindi ko po talaga sure yung sagot. Hmm. Ah, May napupusuhan ka ba dyan sa dalawang yan? meron po. Alin dyan? Mas kilala ko po yung mas familiar sa akin si Rasputin eh. But since hindi ko po talaga sure yung sagot, ayoko mag-take ng chance. So, May dalawa ka pa namang lifelines na natitira. Mr. X. Sige po. Ask the audience. Alright, audience. Get ready with your handsets. Tanong. Sinong Russian goldsmith at jeweler ang lumikha ng jeweled Easter eggs? Dalawa na lang ang pagpipilian natin. A. Rasputin and B. Fabergé. Ready? Pindot! Lamang ang letter B, Fabergé, with 79. Tinambakan si Rasputin, 21. Okay. Last 2 minutes. I'll follow the audience. So, letter B, Fabergé, Fabergé. is that your final answer? Final answer. Akala ko pina-exterminate na yung mga butiki. Pero mahusay yung butiki sa bahay. Oo. Yan natural insecticide yan. Aalagaan yung mabuti ang mga butiki. Rasputin. Fabergé. Rochelle. Bossing. Meron ka ng 100,000 pesos. Thank you! Thank you! Thank you po. Rasputin was the advisor of the last Russian emperor. Eto na, siguradong 150,000 pesos. Meron ka pang isang lifeline na natitira. Phone a friend. Here's a question. Ano ang inilalagay kapag ang isang steak ay au poivre? Au poivre. Phew. A. Pepper. B. Paprika. C. Mayonnaise. D. Mushroom. Parang pepper. Pero, hindi ako marunong sa mga ganito. So, steak. Ala pobre. Oh yeah. This is ala pobre, okay? Parang may mushroom. Kumakain kami dito lagi ni Edmond. Dapat alam ko to. Mahilig ba kayo sa steak? Opo, pero yung mas mura lang na steak. Lagi niya kinakain ala pobre. I think parang yung po siya. Doon sa kinakain niya parang may mushroom. Meron ka ng 100,000 pesos. Gamitin ko na lang po siguro yung last. Sama pang lifeline, which is phone a friend.
Live. Sino ang gusto mong tawagan, Rochelle? Friend ko since grade school, si Eden Feliciano. Eden Feliciano. Tawagan natin si Eden. Hello. Hello! Hello. Good evening. Eden? Yes, bossy. Andiyan ba si Darna? Wala ka po. Meeting po yun. Hindi, pasensya ka na. How are you, Eden? Okay lang, bossy. Good evening. Good evening din. Pasensya ka na, naistorbo ka namin ni Rochelle. Okay lang po. Gusto niya magpatulong sa'yo sa isang tanong na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Wow, ang laki na. Ay, naku, wow talaga. And siya magbabasa ng tanong para sa'yo. Bibigyan ko Okay. kayo ng 30 segundo. Rochelle, if you're ready, your timer starts now. Ano ang inilalagay kapag ang isang steak din, ay Steak. au poivre? Spelling niya A-U space P-O-I-V-R-E. Yung steak. Choices. Ano yon? Choices, chef. Soy sauce? Choices. Anong... Ang choices, sorry, pepper, paprika, mayonnaise, mushroom. Hindi ko nabasa agad. Naglalagay mo ng soy sauce sa steak? Choices naman, choices. Hindi mo binigay yung choices eh. Oo nga. Soy sauce ang binigay mo eh. Bagay, pagkakulang sa alat yung steak, pwede mo na rin lagyan ng soy sauce yun. O poivre. O poivre. Gusto mo bang pagsapalaran ng 100,000? Kasi pag mali ang sagot mo, babalik ka sa 20,000. That's a difference of 80,000 pesos. Pag tama, sigurado na ang 150,000 pesos. Pag-isipan mo maigi. Hindi talaga ako sure. Pero... hindi ko po alam kung yung ala pobre at yung au povrare. Walang banggitin. Nakakabulol talaga yan. Ay, pareho. How do you want your check done? Rare, medium rare, o poivre? Au O poivre. poivre. Here's your order, ma'am. 100,000 pesos. Pwede mo nang kunin ito, iuwi mo na ito. Pag kinuha ko ba yan, bossing, yun na yan? Hindi pa naman. Pwede mo nang tingnan. $80,000. Sige po. Since hindi talaga ako sure. Sayang. Ano ba? Ibabalik mo ba yan? O itatago mo na?
laban po natin. Binalik ang 100,000 pesos. Rochelle, so ang sagot mo ay Letter D, letter D. mushroom. Is that your final answer? Final answer, bossing. Malunok kaya ni Rochelle ang kanyang swerte o soy sauce lang ito? Alamin kung tama ang kanyang sagot sa pagbabalik ng Who Wants to Be a Millionaire? Bossing, idol ka namin! Buti nga sa'yo, hingi-hingi mo, nasa mid tuloy. You're still watching your favorite Who Wants to Be a Millionaire? Nang maiwan natin ang laro ni Rochelle, nakaipon na siya ng 100,000 pesos. Saan kaya tutuloy ito? Alamin natin sa kasagutan niya sa tanong na ito. Ano ang inilalagay kapag ang isang steak ay au poivre? Ang mga choices A, pepper, B, paprika, C, mayonnaise, and D, mushroom. Yun ang iyong pinili. Bakit nga mushroom? Dahil yun ang parating ino-order ni Mister. Kung pareho po sila ng ala pobre, I remember kapag yun ang in-order niya, may mushroom yung steak niya. Oo. I can remember it right po. Parang pareho sila. Ang ala pobre. Alam mo, ibig sabihin ng poivre? Pobre. Poor? Pobre bossing. Narinig ka lang ng po pobre. Isa ba tong klase ng mushroom? Yan ang French. Para sa pepper. I'm sorry. The mushroom is not the correct answer. The correct answer is letter A, Tama pala pepper. ako kanina. Yung ala pobre, ano yung mga garlic ata yun eh. Garlic. Pepper steak, yung poivre. Sayang, pero meron kang My first 20,000 choice, pesos. pepper. At sigurado ako, wala kang pagsisisihan. Di ba? At least you took the chance. Took the chance. Palakpakan natin. Michelle, thank you. Michelle Pangilinan. Magpipindutan uli ang mga nating contestants. So here goes our fastest finger first. Ayusin ang title ng pelikula ni Leonardo DiCaprio. A of B Gang, C New D York. Once again, ito ang ating fastest finger. Ayusin ang title ng pelikula ni Leonardo DiCaprio. At ang tamang ayos ay B Gangs, A of, C New, D York, Gangs of New York. Tignan natin kung sino ang mga nakasagot ng tama. At ang pinakamabilis, si Camille Ranullo. Hi, Camille. Hey. Tama na yung hot seat. Palato nito mga butiki boys, oh.
Camille Ranulio ay 28 years old at may 2 anak, nakatira sa Cainta. Isa siyang social media manager sa isang online site. Takot siya sa heights, pero nakapag-bungee jumping na siya. Parang weird pakinggan nun, ah. May takot ka sa heights, pero nakapag-bungee jumping ka na. Opo, philosophy ko po kasi gusto ko matry ko at least once para makita ko kung ma-overcome ko yung fear ko. Na-overcome mo naman. Hindi, lumala. Lumala. Opo, kasi ano siya, 150 feet, so nakakalula. Sa taas, ganun. Sana sinubukan mo, galing naman sa baba, paakyat na ganun. Baka Ay, doon next mawala. time siguro. Next Oo, time. pwede. At kasama mo si mother mo? Yes, mother ko po at saka mother-in-law ko. Uy, yung magbala eh. Opo. Wow, Dabber Gods kayo ah. Ayos pa sila? Vibe sila? Opo. Ayun naman That's po. good. Okay, Camille, good luck. Sana makuha mo ang ating 2 million. Thank you Pero po. bago yan, review muna natin ang mechanics, okay? 15 multiple choice questions. Sagutin ang 15 tanong ng tama. Meron kang 2 million pesos. Meron tayong mga tinatawag na safe havens, question 5 and question 10, kung saan may assured winnings ka na kapag naabot mo. 3 ang ating lifelines. Ask the audience, phone a friend, and 50-50. If you're ready, Opo. let's play Who Wants to Be a Millionaire? First question for 1,000 pesos. Anong bahagi ng katawan ang nilalagyan ng mousse? A. Buhok. B. Ngipin. C. Mata. D. Tainga. Letter A po, bossing, buhok. Final answer. Final answer po. Meron ka ng 1,000 pesos. Second question for 3,000. Ano ay nilalagay sa balat para mapawi ang dryness nito? A. A. Hairspray. B. Body lotion. C. Insecticide. D. Muriatic acid. Bossing, para may pinariringgan po kayo. Letter B po, body lotion. Final answer. Final answer po. Wala naman, kasi yung mga boutique boys na sa tabi, Ah, abay naghahanap ng lotion kanina. pamasko nga po, sabi. Nakuha pa mag-lotion. Mas bagay sa yung muriatic acid. Body lotion is correct. Question number 3 for 5,000. Ano ang kinakabit sa light socket na nakakapagbigay ng liwanag? A. Longganisa. B. Sampayan. C. Bumbilya. D. Talong. Letter C po, bossing, bumbilya. Is that your final answer? Final answer po. Bumbilya is correct. For 10,000 pesos, here's a question, Camille. Sa anong sport may hole-in-one? A. Bowling. B. Golf. C. Basketball. D. Holland. Letter B po, golf. Is that your final answer? Final answer po, bossing. Ayos na ang 10,000 pesos mo, Camille. Mas lalo nating ayusin with this next question para sa siguradong 20,000 pesos. Ang Malacanang Palace ay nasa pangpang ng anong ilog? A. Pasig. B. Marikina. C. Chico. D. Tulyahan. Nakakayaman kasi 20,000 pa lang, pero sobrang mahina po talaga ako sa Philippine geography. Dalawa yung choice ko eh, Pasig or Marikina. Para sigurado po, pwede po bang gamitin yung Ask the Audience? Ay, hindi.
Joke lang. Pwede, siyempre. Audience, tulungan natin si Camille. Mahina daw talaga siya sa geography. Ang Malacanang Palace ay nasa pangpang ng anong ilog? A. Pasig. B. Marikina. C. Chico. D. Tulyahan. Ready with your handsets? Vote now. Mukhang nagkakaisa ang ating audience. Ang pinakamataas sa sagot with 67% is letter A, Pasig. Marikina 13, Chico 13, Tulyahan 7. So, okay. Kasama naman siya dun sa dalawang choice ko. So, letter A po, bossing, Pasig. Is that your final answer? Final answer po. Madaling salita naniwala ka sa audience. Opo, nagtitiwala naman po ako sa kanila. Ako hindi. Joke lang. Peace tayo mga bradsies. Malunod kaya si Camille sa Pasig River? The final answer when your favorite Who Wants to Be a Millionaire returns after the break. Hanep ang Who Wants to Be a Millionaire. Tuloy pa rin ang kasiyahan sa tanungan dito sa Who Wants to Be a Millionaire. Si Camille, meron ng 10,000 pesos. Ginamit niya ang kanyang lifeline na as audience para sa tanong na ito. Ang Malacanang Palace ay nasa pampang ng anong ilog? Sinunod naman niya ang audience. Ang isinagot niya ay letter A, Pasig. Camille, nagtiwala ka sa audience. Pasalamatan mo na yung audience. Pasig is correct. 2,000 pesos. Ayos na. Extra rice. Okay. Tuloy na natin, Camille. May dalawa ka pang lifeline na natitira. Phone a friend and 50-50. Minsan daw nagbasa ka ng 30 libro Opo. sa loob ng isang linggo. Hindi po, 3 weeks po. Tatlong Hindi po, 3 weeks po. tatlong 3 weeks naman. Apo. Pero 30 libro yun. Opo. Anong libro yan? Archie? Hindi naman. po, kasi nag-try ako ng bagong author, si J.D. Robb. Tapos yung yung series niya, In-Depth series ang tawag doon. 30 po yung libro na magkakasunod. Usually pag gabi, may insomnia po ako eh. So, nagbabasa po ako sa gabi. Pero mga pocketbooks lang, hindi naman... So, tuloy-tuloy yun hanggang matapos mo yung series na. Apo. Ano ba siya? Fiction? Fiction po. Tungkol Every saan? book may isang serial killer. Tapos yung bida po, yung si Lieutenant Dallas, job niya para alamin kung sino yung pumatay. Yun. Sino ang pumatay? Iba-iba po per book. Iba-iba. Opo. Okay. Alright, Camille. Etong patayin natin, itong question number 6. 35,000 pesos. Ayon sa legend, sino ang nanilip kay Lady Godiva? A. Pepeng Tim. B. Peeping Tom. C. Fiffing Thumb. And D. Peeping Tam. Letter B po, Peeping Tom. Ha? Letter B po, Peeping Tom. Oo. Parang tongue twister. That's your final answer. Final answer po. Di ba kilala si Pepeng Tim? Hindi po baka siya po yung pinaririgan niyo po kanina. Si Pepe. Hindi, si Pepe, mahilig sa patatim yan. Kaya tinawag na Pepeng Tim. Ngayon, si Peeping Tom, alam mo na yun, hindi? Peeping Tom is correct.
For 50,000 pesos, here's question number 7. Ano ang pangalan ng host sa children's show na Blue's Clues? A. Patrick. B. Dexter. C. Steve. D. Boots. Hindi pa kasi nakakarating sa Blue's Clues yung anak ko eh. Ano pa lang siya? Barney tsaka Sesame Street. Ilang taon na ba yung anak? Yung panganay ko po, boy, 2 years old siya. Tapos yung pangalawa po, girl, quota na din, tulad ni Rochelle 2 years old kanina. din? Hindi po, Okay. 8 months. Yun. So, Okay. pero tingin ko po, ang sagot, letter C, Steve. Nanonood ka ng Blues. Dadaanan mo Blues Clues. Parang dati, pero medyo matagal na. Kaya hindi ko rin siya naisip agad. So, ang sagot mo ay, Letter C po, Steve. and is that your final answer? Final answer po. Sorry. Nay! Nay, kayo, nanonood kayo ng Blues Clues? Nung araw. Steve is correct. For 70,000 pesos, here's question number 8. Alin ang nagbibigay ng pinakatamang na oras? A. Atomic clock. B. Windmill clock. C. Drum clock. D. Water clock. Parang wala akong idea kung alin dito. Eh, dalawa ka pa naman lifelines. Parang napupusuan ko po yung atomic clock. Kung meron bang ganyan. Pero hindi po ako sure eh. Pwede ko pong gamitin yung 50-50. Pwede. Pwede rin po. Pwede. Tingnan natin kung ano ang aalisin na dalawang maling sagot ng computer. Ang natira ay A. Atomic clock. And B. Windmill clock. Parang gusto ko pong sagutin ay letter A, atomic clock. Parang. Parang, kasi sabi po nila kung ano yung first na instinctive nyo na answer eh. Kadalasan yan po yung tama eh. Parang pakiramdam ko yun. Yun po. So, ang sagot mo ay Kaya lang di po ako sure. Sige po, bossing. Letter A, atomic clock. Is that your final answer? Final answer. Oras na! Oras na! Oras na ba ni Camille umuwi? O oras na niyang manalo ng 2 million? Alamin sa pagbabalik ng paboritong game show ng mundo, ang Who Wants to Be a Millionaire? Ito ang paboritong game show ng mundo. Who wants to be a millionaire? That's my final answer. Okay. Hindi ka naman makulit. Kayo nanonood ng Sabado Panalo dito sa TV5. Nang maiwan natin ang laro ni Camille, meron na siya naipon na 50,000 pesos. Gumamit siya ng 50-50 sa tanong na ito, alin ang nagbibigay ng pinakatama na oras? Pinagpalian niya ay atomic clock at windmill clock.
Ang unang instinct niya daw ay atomic clock. Naniniwala ka ba talaga sa ganun? Medyo. May isa akong naging contestant dito na hindi mo na alam, letter C. Kaya lang, walang letter C. So, ang sinagot mo ay letter A, atomic clock. Ano yun? Tsamba na lang. Hula-hula lang. Medyo. Sa tanong na to, medyo hula-hula na lang po. Aha. Feeling-feeling na lang. Opo. Instinct na lang. Ayos naman eh. Meron ka ng 70,000 pesos. Atomic clock. Measures time using the natural regulation oscillations Wow. of an atom or molecule which remains unchanged. It's used for universal time because of its accuracy. Thank you. Ayun. Parang inasar mo lang ako. Pagkatapos ko mag-speech nag-buzzer. Ibig sabihin wala na tayong oras. Sorry, Camille. Itatabi muna natin ang 70,000 pesos mo. Balik ka next week. Pero siguruhin mo lang na kasama mo yung magbalae, ha? Sweet na sweet sila. Kita ko nag-holding hands pa kanina eh. Sige na, tayo ka na dyan. Okay. Tapakan natin si Camille. See you next Saturday. Thank you. Sa 2 million kaya magtatapos ang laro ni Camille. Malalaman natin yan next week. Ito po si Vic Soto. See you next week sa paboritong game show ng mundo, Who Wants to Be a Millionaire? Who Wants to Be a Millionaire would like to thank the following: STI, Eurotel, Aquabest, Glimpse, Wave,